5 verse 18. Pag matinudanon ka mo duol sa Ginoo, tabdon yung kaniya, dili kaniya ilingi, dili siya mulingiw nga muragwa sa kadungog o kakita sa imong kalisod. Pero gihulap kaniya nga mo duol. Ha? Sa totoo lang, mayon po ko sa inyo ha, ang kalisod nato dili na siya mo hinungdan nganong gitabangan tas Ginoo. Ang atong pagtuo sa Ginoo mo unay nakapa-attract sa iya ha. Karon kung nituo ka sa Dios nga ingon day siya na maluluy-on day siya, mutabang day siya, maminaw day siya, di mahimuot siya sa imo ug tagdon kaniya sa imong kalisod. Pero naglisod ka, wa kay pagtuo, mo na hinungdan gid taw sa imo duol sa iya. So mga kaigsuonan, sukad karon o katong nagaduol na padayon nato ang pagduol sa Dios siyang tuburan sa tanan. Problema ko sa isa to kay ug natas kalisod, ang una-una dahil nato moabot man asi kumpare moduol ko kay mutabang gyud to siya. Pag-abot nimo dito niingon po siya nga, nak kami pod ra ba murag putlan na pud Miss Corinti. Wa gyud ka matabangi. Nya pasubo-subo dayon ka, hiubos dayon ka. Nga nalimot man ta nga dili man si kumpare ang source, ang tinubdan, si Lord man unya siya agianan lang unya dito makasaya nga di man siya tinubdan. Ni diretso makasaagianan nga ang tag-iya wa man duula. Dapat sa tag-iya ka muuna. Kay yung gamito niya sa kumpare, ipagin niya dito ang tabang. Karon kay sa agianan man ka di man sa tag-iya, wa gyud gipaagi sa imuha. So dapat kung di po ta matabangan no sa katotong giduol, kasabot po dapat ta. Di ta magluod-luod. Kay ikaw pa'y nagkinahanglan, niduol ka, nagluod pa ka, wala ka matagay, nagluod pa ka, doble na yung problema. Di ba? Pero kung kita po duwa po tayo katabang ngay giduol ta, ayan na po balibari nga niya kasabaan pa si duol, ko mayar ka mo duol. Na po nato no. O di dapat maluoy ta kay may lang nang di pangayuan ka kasi ikaw mo yung mangayo ug tabang, di ba? Asa may mayo katong nakatabang o katong gitabang. O di ba? Asa may mayo nga sa Biblia, kinsa may bulahan katong naghatag o katong nagdawat. O di ba? So mas mayo nang ikaw mohatag kaysa ikaw mo sige hatagan. Meaning nakahatag man kada gani mo ha. Siya may nangayo, meaning wala iya ha. Di ba? Sige, unya kung wala kay mahatag, o kay pahulam, bisang hulam man to, pwede po di mo hatagan bisang 100 na lang, bisang pamasahin na lang po niya. O di ba, pakauno sa nimo siya palakpon, kaya uwi siya nagkuha ikan sa imo, pwede po. At least nakapahiyom siya. Wala siya nahulam, pero na ay nahatag sa ginagmayra. Kaya ang uban po, gawas nga wa tagai, kasabaan pa, mayroon man kamutuol na ipanginanglan. O na, samot na. O di ba? Sige, padayon na to. Pag mayo kang compassionate, another meaning, itanan ko sa dictionary, kind-hearted. So ang Dios, compassionate man siya, kind-hearted siya. Maayo ang iyang kasing-kasing. Unsa pa gyud merciful, meaning maluluyon kining Dios nga atong ginasimba o ginaalagaran. Naka-experience kita sa Dios nung kaluoy, Dios nung gugma, Dios nung nga grasya, tungod kay ang atong Dios compassionate or maluluyon siya nga Dios ang atong Ginoo maluluyon. Okay? Sige, atong dili na tunugayon. Example sa God's compassion sa Biblia. Matthew chapter 9, verse 35 to 38. One time nga magbasa. Pero ang istorya niini, si Ginoong Hesus niadto siya sa kabalangayan, sa village or villages. Pagabot niya dito, nakita niya ang mga tao nga perti yung luuya sa ilang kahimtang. Unya, ang giingon dito sa Biblia, mura sila mga karniro nga walay magbalantay. Nakasapat mo na? I-picture lang ninyo kay murag way karnirohan diri sa atong palihod. Pero kada mga karniro nakinahanglan na magbalantay no kay walay mga buot. Para murag pareha sa ato ba? Murag sa akin, murag wa tay buot. Kaya mga karniro betas Ginoo. Nya kinahanglan nila magbalantay kaya ron nga dadon sila sa lugar nga daghan og sabunon. Unya abi ninyo ang ginahimo sa magbalantay sa una, before sila dadon dito, mag-una na sila dito, iyang ipangtikwang ang bato basig na yung mga kuan dito kanang ahas. Aron di silang paakal niya katong mga sagbot nga makahilo pang idto na daan to sa magbalantay aron igabot dito sa mga karniro pataka man sila kaon say kay wala kay mga buot. So at least nakuha itong mga poisonous grass. Unya mangita siya agianan nga dili sila mahulog sa mga pangpang. Ingon ana ang magbalantay sa karniro. So kung naay mga lubo na yung magbalantay nga magprotect sa ila. Pero kining mga tao nga naadtuan ni Ginoong Hesus murag mga karniro nga walay magbalantay. Nakaibalo ba mo? So wala pa mo diya sa Ginoo, parehas ta ato sa ila. Wa din nagbantay sa ato. Nailawom ta sa unsa man sa tunglo, nailawom ta sa kabakakan. Ang itudlo sa ato sa una puro bakak. So nagkinabuhi ta sa bakak. Ang atong ginasunod nga pagtulunan mga bakak. Unya wala tay Ginoo panahon sa atong kalisod nga sangpiton, pero karon naa na tay Ginoo. Naa na tay magbalantay. By the way, kami nga mga pastor tawag sa mga under shepherds, pero siya ang atong unsa man, siya ang atong pinaka magbalantay. O kasi mo una mo nga di pod may appeal sa karniro no. Mga karniro gyapon ni.
nga naalay gasa nga gihimong mga pastor. Pero kauban man ninyo nga mga karniro kay basin ko na una mo nga di man na sila karniro, mga magbalantay na sila. Si Ginoong Hesus actually ang atong tinuod nga magbalantay. Okay? Sige po. Now, pagabot dito ni Ginoong Hesus, naluoy siya. Kung magtanaw ka sa English translation siya, he felt compassion on them. Meaning, gibati niya ang tumang kaluoy sa mga tao dito sa village. Kay luoy ang ilang kahimtang. Walay nagkabay sa ila, walay nagbadlong sa ila, walay nagtudlo sa ila, sa unsaon nila pagkinabuhi nga masubay sa tama nga pamaagi ug Dios nun nga paagi. Muna inungdan mga taga-Malabuan o sa ubang mga kasimbahan nga niya karon diri naminaw, musunod kita sa mga alagad sa Dios nga gibutang sa simbahan. Kay sila ang gigamit sa Dios aron kita tudluan, aron nga maabot kita dito sa green nga sabsabanan. Di ba? Kay katong mga tapulan nga magbalantay sa una dito sa aktual sa Israel, abi mo sa ilang gipanghimo, mga tapulan man sila, dili sila mangita atong mga sabsabanan nga green o presko. Bisag bag-urang gihawaan sa ubang mga karnero, lata-lata nagiihian na, gikalibangan na, dito po nila pakauno ng ilang mga karnero. You see? Nakita ninyo? Pero katong mga pugihan, mangita sila katong mga lunhaw o prisko, wa pagyatuan sa mga karniro nga pundok-pund, dito sila. Oh. Unya, kung magpainom sila sa tubig, dito po sila sa katong linaw, tinaw. Ya karon kung tapulan po ang magbalantay, na ay nag-inom dito sa ibabaw dapit nga pundok sa mga karniro, perting lubuga, ihihian pa nila dito, kay nangabusog na sila, or okay na kayo, mangihi niya. Gipang inom po nila dire, kay nga naman, nagtinapulan lagi. So you see, kung makakita mo sa inyong pastor, nga naningkamot siya by God's grace, tabangi siya, ayaw pag-ingon nga, ikaw, bitaw pastor diya. Tanawan na kanina, ang atong si sister taga Kawayanon, murag medyo na emosyon siya kay ang dati niyang kauban, dili na niya kauban. Normal lang nga. Dili man ta pwedeng mag-uban hangtod sa kanturan. Kay pagkauman nga mo tubo na ta sa usa ka simbahan, ipang delegate po ta aron nga mudaghan ang mga kasimbahanan. Aron di diara ta magsigir tag tuyok-tuyok dal sulod sa atong simbahan, unsa man pag-expand sa kingdom. Mo na mag-penetrate yun ta. Mugasan po kay assign, i-delegate, o dito na po ka. Pero at least makita niyo mag-enjoy ka kay wow sa una usa ra may kasimbahan karon 5 na mi. Oh, mga na so kamo nga naminaw karon kung asa mo dapit nga simbahan, mo nay atong vision. Muna itong misyon nga ang mensahe sa gugma sa Dios atong ipakatag. Aron nga kung itong gusto mo dawat, nasa lay gayon. Kung di yun sila mukata o di yun sila mo dawat, adi na ito pugson. Pero at least natagaan sila ng oportunidad nga maka klaro sabtan ang gugma, ang grasya nga kaluwasan. Okay? Sige, next. Unya, pag tungod kayo natinaan man ni Ginoong Hesus, unsa may iyang giingon? Ingon si Ginoong Hesus, pag-ampo kamo sa tag-iya sa alanihon. Murag, ang mga karniro o kita po kining mga tao nga wala pa sa Ginoo pero sila alanihon. Ingon siya nga magpadala siya og mga ngani. Kay daghan kayo lapad kay nganihonon, gamay ra ang mga ngani. You see, tungod sa kaluoy ni Ginoong Hesus, gitudluan niya ang mga disipulo, ampo mo. So kung gusto ta diri sa magmi nga mudaghan ang mga workers, pangayoon gyud na oy. Ha? Gawas nga i-train na sila pangayoon gyud. Kay kasing-kasing na. Kaya bisan pag na-train na, kabalo na, kung wala na siya kasing-kasing nga mo trabaho para sa buluhaton sa Ginoo, dili gyapon na. Magsigara na siya pang-criticize, kay wise naman siya, dagan naman siya hibawaan. So katong mga pastor, yan na i-criticize. Pero kung gawas na nakahibalo siya, gipadala siya sa Dios, kay nagampo man ang simbahan, Ginoo mag-raise pa kadagang mga workers, mga laborers, mga pastors, mga leaders, mga magbubuhat, mo raise ang Ginoo, no? Iyang tawagon katong iyang tagaag mga hiyas nga magbubuhat. Unya daghan kay naay mga gagmay nga simbahan pero daghan silang magbubuhat. Nabay mga dagko nga simbahan pero wa gyud pastor gyud nila magbubuhat. Ang pastor maoy, dugay magmaoy lang pud ilang pastor. So mo na nga importante na siya. Ingon dahil sa Ginoong Hesus, daghan lapad ang alanihon, gamay ra ang mag-ani. Imagine na daw ninyo, Malabuan o sa tanang simbahan nga present karon. 5 ka hektarya ang alanihon. 5 ra ka tawo nang ani, usa dangatan na. Di ba mga ano na sila, mga tagak na ang alanihon siyuta. So may hinungdan nga magtinabangay, ayaw pa una-una nga dili mo pastor, dili mo dapat mangani or mag-evangelize o mag-witness or himuon nga disciple ang mga katawhan. Kinanglan nga tabangan na nato. Tabangan gyud na nato sila actually. Tungod na sa kaluoy sa Ginoo, kay wa pa siya naluoy, dili man ta siya maingon nato. Naluoy man siya.
Actually, kung naluoy ang Ginoo, maluoy po ta. Nga naman, ang simbahan manggod, lawas ni Kristo siya ang ulo. Kung unsa tong gikaluy-an sa Ginoo, kaluy-an na sa lawas, kita mo'y mulihok sa tanang buluhaton sa Ginoo nga wa pa mahuman. Pasensya kayo kay murag giigangan man ko ako lang sa ning kuwaon. Pwede ra? Okay ra? Ha? Kibasig pagdangon ko gwali okay na kumusulot ato. Okay ra? Ha, sige. Unya na lang to isuot pagulik ha. Now, dinhi nga bahin si Ginoong Hesus nakita kayo niya gyud nga kaluoy gyud ni mga tawana. So kining mga tao karon nga wala pas ginuluoy gyud ni sila. Tingali dato ni sila pero kung mamatay moadto sila sa impierno saon na lang na. Mo na hinungdan nga gipakita ni Ginoong Hesus. Now, next sa John chapter 11, 35, 33, 35 and 36, kinsa man ni diri? Si Lazaro ni nga namatay. Pero naa say mga unsa? Nasa duha ka igsuon nga si Marta o si kinsa kato isa? Si Maria. Nakita ninyo dito, na-move kayo na tando og maayo si Ginoong Hesus nga nakita niya nga kining igsuon ni Lazaro kay namatay lagi. Nang hilak sila kauban sa mga Hudiyo. Unya natandog pa kayo si Ginoong Hesus sa verse 33. John chapter 11 verse 33. Unya when in fact sa 35, may hilak si Jesus. Buot pasabot, nabati niya o gibati niya ang atong mga kasubo. Kung nasubo ka, anak ka sa Dios, nasubo po ang Ginoo sa imo. Ayaw pag una nga, mayo man ka Ginoo kay naamakas langit. Kami diri na siyuta. Pero kay balok ka, giubanan ka niya. Di ba nagingon ang Ginoo, I will never leave you nor forsake you. Sa panahon sa imong kasub-anan, wa kaniya gitalikdan. Ayaw kalimot, anak. Ayaw pag una nga ikaw ra isa. Ingon ang Ginoo, wa ta kabiyae. Wala ta kapasagdi, naanak ko. Pero ang problema nato sa bisag naglisod na ta, makalimot man ta nga naa day siya. So dili nato siya usay ginatagan. Tagda ang imong Ginoo naa siya, kauban nimo siya wa kaniya biyahe. Ug nagsaad siya nga dili kaniya pasagdan. The word is never. I will never leave you nor forsake you. Pag moingon ka isip never, never gyud na. So sa panahon sa tanang sitwasyon sa imong kinabuhi, naara siya, wa siya nagbiya. Kuhita siya, hunghungi. Kung di mo yung istorya, hunghungi. Bisag actually, bisag di ka mo istorya, basta sa sulod sa imong kasing-kasing i-acknowledge ni mo siya, nakasabot siya na. Okay, so, now, karon, unsa na to pag-experience kining maong kaluoy sa Ginoo? Sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Kay naa man ning kaluoy, pero unsaon? Kabalo ba ka nga, kan moingon mo karon nga, kabalo mang Ginoo sa akong kalisod, tanawa ang kalisod sa kalibutan na. Pero nga naman nga murag nakita ninyo, wa man sila gipangtagad. Kaya kining mga tawhana, bisag naglisod sila, wa po nila gitagad ang Dios sa kaluoy. Many times nag-ingon ko sa mga tao, ang mga katawhan or kita usahay nahimo tang makaluluoy kay wala ta mo dangop sa Dios nga maluluyon. So therefore, aron nga dili ta mahimong makaluluoy sa panan-aw sa kalibutan, dangop ta permi sa Dios nga maluluyon. Kay kung dili ta mo dangop bisa makaluluoy ta, usahan mo na, wa mo ta duol sa tuburan lagi. Duol sa tuburan igsoon. Salod sa iyang kaluoy, salod sa iyang gugma. Kuhaa ang kadtong gusto niyang ipaabot sa imo nga iyang grasya. Kay kada isa sa ato naa say kuan ba kung giperteniser kung sabi ni siya pa ayaw ilugan ng grasya nga para sa uban. Kanang imo lang kanang para sa imo nga gugma sa Dios, para sa imo nga kaluoy sa Dios, para sa imo nga grasya sa Dios, para sa imo nga mga panalangin sa Dios. Mao ra gud na imong unsa na itawag kana? I-claim. Ayaw pag si pangilabot ng uban, Ginoo, grabe si kuan imo magibuhusan. Yan, sige na kasina-sina. Ayaw kasina na. Dapat ang buhaton nato or magmalipayon ta. Pag nakakita ka gigsuon nga gipanalanginan, lipay uban sa ilahat. Di ba gisugot ha? Kalipay uban sa naglipay. Ningon si sister, pasalamat ko sa Ginoo kayo kung panalanginan. Palakpak po ka. Praise the Lord, hallelujah. Pero magbugot po ka, may pasikuan, di panalanginan. Unya dagan kay di panalanginan. Sige kag magbugot ana, kamo na imong kinaiya. Pero kung maglipay ka uban sa naglipay, kada tayo nga maingon sila, salamat sa Ginoo. Ay, salamat Lord, gi-bless nimo si brother, si sister. Dili tong gi-bless nimo sila Lord. Ay, salamat makahatag na puna sila sa kuan. Dili nga na. Kay kung nga na yung mga prinsipyo, bro, sila ang muhatag. Ginoo man, dito kas Ginoo pa ngayon, dili lagi sa ilang. Kay Balubobo, ang sa inyo Ginoo na, moro gyud mo diya mapilit. Na yung mga tao nga musimba sila minsan nga unsa kay ihatag sa simbahan sa ako, no? Hangtod lang namatay sila, moro gyud na ilang prinsipyo.
Pero katong mga membro nga siguro na unsa may akong matabang sa simbahan. Tanawa, perting daghan sila natabang. Unya wala silang nagpabilin sa ilang kahimtang nga makaluluoy. Nga naman kanunay silang naguna-una og panalangin gikan sa Ginoo aron ipaambit nila sa buluhaton sa Ginoo. Mao na gikinahanglan, Una-una. Pero katong sige nga, masimba ko nyawat na lang basi makikita dahil si sister niya na po kung tagaan. Wala makaluluoy na una-una. Sa una siguro nga na kas pagsugod nimo. Pero karon nitubo na ka, mayon ka kinsa may akong tabangan. Kinsa may akong ampuan. Sa una siguro nagsigil na kag pangayo pag-ampo, pero kung maghatag na po ka og mga pag-ampo. Sa una siguro gidasig lang ka pirmi. Pero kung ikaw po hatag og pagdasig, grabe na po na dinasigay nimo nya di pag ka kadasig sa uban. Sa una siguro sige kag bisitahan, karon ikaw na po pamisita pod. Ayun ba ingon nga na bitaw si pastor ya, pamisita pod ba? Sa una, kadtong mga naay mga panginahanglan, ikaw naka-experience ka na, gitabangan ka, ikaw po'y tabang. One time dunay nag-appeal sa prayer meeting, dili ni sa Turil pero tinuod din nga nitabo. Pag-appeal sa prayer meeting, panghatag na pud-pud ang mga ampuanan. Ingon sa sister, ikaw ampo para sa panginahanglan ni. Ya pag-ampo na niya, pag-action niya ampo, ningon ang Ginoo sa iya, ampuan pa na nimo, di na nimo hatagan. Ingon siya, bitaw no. So ano lang siya nag-ampo. Kaya na may mga times nga, ampo pa ka? Siya di yung kakasir, kahatag. Wala niya giampuan, iyan lang desisyon siya nga iyang hatagan. Nag-ampo lang siya sa ubang panginahanglan. Ingon na ta usahay. Kay gihatagan ta sa Ginoo aron pod makahatag ta. Dili nga nang hatag ang Ginoo kay para lang lipay-lipay lang tag-atuwa. Bala nakita ani mo yung igsoong nagkalisod siya. Ay bala siya, mangayo sa Ginoo ako gitagaan ko. Mangayo po siya dito. Tama ka, pero dapat imong ipaambit aron nga ang panalangin magsigig takod-takod, imbes nga ikaw ray magpasalamat, daghan mo magpasalamat, mo balik sa langit ang daghang pasalamat tungod sa panalangin nga imong nadawat, bubuan kag usab sa Ginoo kay nga naman pinaagi sa imo, ikaw ra ang tato isa, nanghatag na po ka, nag-share ka, perting daghan na nagpasalamat, nibalik sa langit, nibalik na pud sa imong daghang panalangin. Okay? Unya kadto pong imong gisiran, magsige po to sila pasalamat niya, i-appeal nila inyong pangalan. Gina-appeal ba niyong pangalan sa mga katong tao nga gigamit sa mga panalanginan mo? Ano mo ba nga? Salamat kay Ginoo ba kay wala gyud ta milong agon gihatag mi 2 ka kilo ni sister. So Ginoo salamat sa iyang kinabuhi panalangin ni pagyud sa Ginoo. Ayo supay nga aron manghatag na pud siya 2 ka kilo. Dili nga na. Okay? Sige. Next. Paano man ta? Number 1. Isaiah chapter 55 verse 56 and 57. Wala tay Bisaya nga Biblia, so pasensya lang gyud ato ning tanawon diri kadali kay importante man siya. Isaiah chapter 55 verse 6 and 7. Unsaon nga madawat natong kaluoy? Number 1. Ingon sa diri, seek the Lord while he may be found, call upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, and he will have mercy on him, and to our God, for he will abundantly pardon. Actually, ang kinatibuk-an ani hinulsol, biya sa sala. Kung gusto kang kaluy-an ka sa Dios, hinulsuli, talik di ang sala, unya paduol sa Dios kay aron nga kaluy-an kaniya. Gusto mo ka kaluy-an sa Ginoo? Gusto mo ka ang passion or ang compassion sa Ginoo may experience nimo? Unsaon nato pagkadawat o pagka-eksperyensya sa kaluoy sa Dios nga nagsige matag pabadlong? Kung nakasala ta sa Ginoo bisag anak na kaniya, balik good. Para siguro ng mga anak ko say sipya, nagkonsumisyon na po si papa at mama, pero ato si papa, si mama, ma, sorry gyud kay ma nakasala ko ma. Say luag ko pa, ma. Ano ba ma-restore ang relasyon ba? Di ba? Aron ang kalipay mausab, mapalik, unyang kasuod, mabalik pod. Oh, nya unsa may baton sa imong mga papa? Moingon sila, ay, di ko pasaylo ni mo ana de. Diloy. Pasaylo na sila. How much mo na nga itong Diyos kung matinud-anon ka nga muduol sa iyang naghinulsog. Mao na ingon niya. Kasi, unsa ito ingon niya diri? Aron kaluy-an niya sila. Kaluy-an ka sa Diyos. Bisan pa, ayaw po siguro una nga mayon ka nga, ay maulaw mo ko pasto. Kay, nakasala na po ko. Katong miagi si man, nakasala ko. Na unsa man tama, di pa perfect. Pero ay lang tuyo-tuyo. Okay, sultihan ta po ka. Bisag pasayloon ka sa Diyos, kung tuyoon yun imong pagpakasala, agumon usab nimo ang consequence. Okay, kabalo man ang ginawa na kung tinuyuan or nakasala lang yun siya, kabalo siya sa ng pag-deal. Pero regardless kung gituyo na nimo or wala na nimo tuyua, balik sa Dios o biyae talikdi ang kasalanan. Importante na siya. Napo ko isa ka passage na. Proverbs chapter 28 verse 13. Binisaya, ano daw?
Dili gyud ka magmalampuson sa imong kinabuhi kung taguan nimo imong sala. Ha? Pag isugid kini o pag hinulsol o kaluy-an ka sa Dios. Gusto mo kaluy-an sa Dios? Ayaw sige taguan ang imong sala. Wala ko maingon nga imong iyag-yag sa mga tao. Ang akong buhat pasabot, isugid nimo sa Ginoo. Ha? Isugid nimo, Lord, nakasala ko, Lord, patay luwag yung ko, Ginoo. Kunya, hinulsol, meaning talikdan ng sala, biyaan ng sala. Kunya, ang sa ibuhaton daw, ingon sa Ginoo, kaluy-an ka niya. So kung kaluy-an ka niya, ipaabot na po niya sa imo ang iyang grasya. Kana magud nang muduol ka sa Ginoo nga maghinulsol, nagapakita maguna sa pagpakumbaba. Kana bitaw nagpakumbaba ka ba, nagpaubos ka. So sa may saad sa Ginoo na sa Biblia. Ang saad niya, God opposes the proud, He gives grace to the humble. So kung magpakumbaba ka, grasyahan ka niya. Mao nang sige ta pakumbaba sa atubangan sa Ginoo. Kung magsige ka pakumbaba, natingala ka nganong ang mga grasya ni abot-abot lang. Pero kung mapahitason ka atubangan sa Dios, lalo nang gipanalanginan ka, di ka balo magpasalamat, mo na timailhan man na sa mga taong mayon dahil sila, gipanalanginan ko sa Ginoo kay bright mo ko. Iyaw kay ko. Sige, active mo ko sa bulhaton. Mo nang gipanalanginan ko niya. Murag word di ba? Actually, kanang word nga grasya, dili gyud ka angayan, mao gay ng grasya na. So kung ang imo una-una mga panalangin tungod kay angayan ka, adi na grasya. Ha? O niyan himel diri wa mi disgrasya, grasya na. Karong adlaw natulog ta kagabi naka mata pata, grasya na. O na to bayari. Kanang mga butang wala bayari, gihatag sa Dios grasya. Daghan kay grasya. Basta kay ikaw magpakumaba sa iyang atubangan. Sa ito, isugid kini og paghinulsol, kaluy-an ka sa Dios. Kung gusto ka kaluy-an, sugid ang sala, talik di ang sala, balik sa Dios, kaluy-an ka niya. Okay? Number 2, unsaon nato pag-experiensya ang compassion sa Ginoo? Faith in Jesus. Timanin niyo si Pablo. Kaysa kay si Pablo, ingon sa Biblia, si Pablo, chief siya among the sinners, worst among the sinners. Kung kinsa tong mga makasasala, si Pablo ingon niya, ako ang pinakadautan kaysa mga makasasala. Kung naay mga makasasala, si Pablo ang pinakadautan. Pero ingon niya dito sa 1 Timothy chapter 1, verse 15 to 16, apan gikaluy-an ako sa Dios. Aron himuon niya ang example sa tanan unya nga motuo kaniya o makadawat sa kinabuhi nga walay katapusan. So buti pasabot, ngano man nga si Pablo gikaluy-an bisag makasasala kayo siya. Tingali mangutan mo nganong siya man ang pinakamakasasala, pastor. Sobra pa siya sa tulisan kay iya man nag-ingon nga sobra pa siya pa ang labaw sa ubang makasasala. Kasi dili lang kay mga naghimo siya ng awat siya o unsay iyang ipanghimo, ang mga Kristiyanos mismo, alagad mismo sa Ginoo, siya ang naglutos. Si Stephen mismo or si Stephen, si Pablo ang utok ato sa ding gipato si Stephen hangtod nga namatay. Si Pablo na ato, iya tong utos. You see that? Unya sa diyan nagpakita sa Ginoong Hesus sa iya dito sa dalan paingon sa Damasco. Gayna nganong gilutos mo man ako. So mga kaigsuonan, every time nga lutuson di ay kita nga mga tinuod nga Kristiyano, si Jesus ang gilutos nila, dili kita. Mao na magpasakit-sakit ako sa sabot, giinsulto ko. Moingon si Ginoong Hesus, actually ako may giinsulto, dili raman ikaw. Ayo murag ang puno nato mo nang mabugatan kayo ta. Wala pa nakalimutan sa giingon sa Biblia, bulahan ka mo nga gilutos tungod kanako. Sana gipanglutos ta tungod sa Ginoo, dili tong gilutos ta kay mga dautan kay ta kinaiya. Na mga Kristohanon usay moingon hino nang uban nga pagka nakakristohanon sa una murag friendly pa karon nga Kristohanon na murag nalain ang kinaiya kay nga uy kamo ha ayaw pag ana ayaw puro na lang ayaw. Na ang mga parente nga dili Kristohanon na insa noon sa naman si kuan gaw pagkahimo Kristohan puro naman ayaw. Di ba? Dapat makakonsiderate kay wa na sila kasabot ato lang ayaw mo pag-istorya. Ha? Pasagdan sa nato. Ako bitaw kanang magparte ang mga pulis. Di ako kumingon nga ayaw pag-inuman. Nga akong isulti kay mag-inom na mag-inom sila. Diyan ko, sir, ang mga tao, basig maguli na niya hubog na, basig mga bangka ni. So ato orang i-regulate siguro inom-inom ani sir. So duol ka sa commander. Yan siya, bitaw pastor. So ano lang, di kay, kamu, sa mga kasi, nag-birthday mga ni ginusot, celebrate, nag-inom-inom, madi ano, raglain kayo paminaw, no? So di mo na sila mga Kristohanon. So ato lang tarungon. Aron nga, kung istorya ta, at least na yung authority atong istorya, kay wala mo ta nagsigig-singka sa ilahan. Okay? Sige. So, pwede na to. Ingon ang muto